Ano ba talaga at ano kaya ang gustong plano at gustong palabasin ni Congressman Leandro Libiste ng lalawigan ng Batangas? Kasi ngayon, ang kanya sinasabi, titigil na daw siya para bang mananahimik na muna siya or mananahimik. Pagkatapos siyang magpuputok ng mga controversial na mga pangalan at nakakalulang pera, nakakalulang personalidad sa politika at taga-executive department, nasangkot umano sa insertion at naging controversial at mainit ang isyu. Ngayon, biglang mananahimik na lang daw. Aba, sandali, Congressman. Para sa akin, at sana yung din ang ating mga nanonood, kung ikaw ay kumpleto ng detalye, ebidensya, dokumento, huwag kang umatras, huwag kang magpalamig, dapat tuloy-tuloy mo ito kasi laban sa korupsyon ang gusto ng taong bayan. At mapangalanan, makasuhan ang dapat kasuhan. Ngayon, kung dahil sa pressure or ayaw mo ng kaaway o ayaw mo ng maging controversial ka, ay dapat hindi mo sinimulan ito. Ikaw ang nagsabing meron kang Undersecretary Cabral files at marami nang nakatunggali ka, maging si Secretary Dizon ng DPWS, nagulat sa iyo, maging ombudsman dahil magkakaiba raw ang figures or pangalan na binabanggit mo. At yung iba ganun din. Pero, again, kung meron kang dokumento, huwag kang manahimik. Ituloy-tuloy mo lang. Dahil ang pag-i-expose ng katiwalian ay pagtulong sa bayan. Dahil ang bayan ang may-ari ng pera nito. Taong bayan. Ngayon kung titigil ka dahil sa kung anong dahilan, abay baka isipin ng tao na nanggulo ka lang, nagpabida ka lang, nagpa-controversial ka lang. Abay hindi maganda yon sa isang congressman o public official. Dapat ituloy mo. Di ba ang kasabihan sa lalawigan ng Batangas, walang atrasan, walang urungan. Hanggang sa huli, abay gawin mo yan. Ha? Para naman sa ganun ay malaman natin kung gaano kaseryoso ang dokumento at sinasabi mo tungkol sa korupsyon sa nakalipas na mga administrasyon at sa nakalipas na taon. Ngayong 2026, lalo pang pag-ibayuhin mo. Dahil ikaw lang merong lakas ang loob na gawin ito. Maraming congressman, veterano at mga bago nananahimik, takot maging controversial or merong pinagtatakpan o ayaw maging mainit ang kanyang pangalan. Ay ikaw ang nagsimula nito eh. Tapusin mo na. Excuse me po, alam nyo masama akong pakiramdam ko eh. Nag-uubo na naman tayo at may sipon. Mahina tayo sa mga ganyan. Pabago-bago ng weather. Galing kasi ako sa medyo malamig-lamig na lugar. Malamig-lamig na bansa. Ay ang weather doon eh pabigla-bigla rin. Maabot yata ng 10 to 13 ang temperature. 10 degree. So malamig. Lalo sa bandang gabi. Anyway, ang mahalaga naririnig po ninyo ako. Ang issue ng graft and corruption, napakaseryoso, malaking problema, malaking pera ang nawawala, taong bayan ang nasaktan, mga proyekto, at iba pa ang mga nawala. Balagay ko dapat ito ay seryosohin. Okay? Kung meron mga ibang pagkakataon na mga pahayag si Congressman Libiste, hindi ako naniniwala o nakakaduda. Pero dahil inumpisahan mo itong paghahayag na ito, huwag kang umatras. Ituloy-tuloy mo base sa iyong dokumento at pangatawanan mo ito. Kasi masisira ka pag umatras ka. Masisira ka pag nanahimik ka. Dahil ang lalabas dyan, natakot ka, fake ang dala mong dokumento, wala kang malinaw na dokumento, lahat negative ang dating. Pero kung paninindigan mo, base sa iyong paniniwala. Dahil ikaw lang nagsabi na pati hindi taga-DPWS may insertion eh. Ay mabigat yun. Kahit taga-ibang departamento may insertion eh. Kahit yung executive secretary dati sabi may insertion din. At yung iba pa. Hindi ho biro yan. Kaya dapat yan ay dokumentado,
iharap sa publiko. Ako nga, ang aking ang paniniwala at dapat mong gawin humarap ka sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Dahil doon, magiging neutral ka doon. Magiging neutral din ang mga senador. Dahil si Senador Lacson, hindi papayag yun na maharas siya at maharas ang komite. Ay kung sa kongreso ka magkasalita, tapos tatamaan mga congressman, marami ng congressman galit sa'yo. Marami ng congressman na nagdududa na sa'yo. So pag diyan ka nagsalita at diyan ka nagpa-imbestiga, pagtutulong-tulungan ka. Lalo na ngayon, may bago kang expose na di umano'y 2 million bonus per congressman plus 1 million per month ang congressman. Yung mga expenses nila, binanggit mo. So yung internal problem o panloob na usapin sa kongreso, in-expose mo. Talagang hindi magugustuhan niya ng majority ng mga congressman. Kaya advice ko sa iyo, magpa-imbestiga ka sa Office of the Ombudsman bilang complainant base sa dokumento mo. Sumalang ka sa Blue Ribbon Committee kasi ang Blue Ribbon Committee, open naman siya, sabi ni Ping Lacson, para maliwanagan ang sinasabi mo. Talaga bang magkaiba yung dokumento na hawak mo kaysa hawak ni Ping Lacson, kaysa hawak ng Ombudsman, na halos lahat ay nanggaling sa DPWS? Bakit magkakaiba ito? Yun eh. Malamang magkaroon ka pa ng kakampi sa Senado. Nandun yung mother mo, si Senator Lori Ligarda. Okay? Pero yung ulitin ko, manahimik. Kasi ang sabi ko kasi niya doon sa isang pinost niyang sa social media, mananahimik muna daw siya. Tatahimik na raw siya. Abay, sandali. Matapos lumabas ang masalimuot na isyu, nagulo ang usapin tungkol sa kung sino-sino, hanggang saan level ang merong insertion, nagka-interest sa pera ng bayan, bigla kang aatras, panindigan mo yan. Kahit sino, sabihin mo. At kung may dokumento ka, maniniwala ang tao. Ha? Walang batanggin yung umaatras sa laban. Yan ang panindigan mo, kabayan. Congressman Leandro Libiste, anak ng dating gobernador ng lalawigan ng Batangas, si Tony Libiste, at Loren Ligarda, senador sa kasalukuyan. 2026 na. Ang katarungan, katotohanan, dapat nang ibabaw na. Tama na ang takipan, tama na ang pang-abuso, tama na rin ang mga paghahayag ng mga iba't ibang isyu kung wala naman hong sapat na ebidensya. Pero kung merong sapat na ebidensya, hindi ka dapat titigil. Panindigan mo at bigyan mo ng proteksyon ang pera ng bayan. Dahil ang mamamayan ang nag-aabang at sumisigaw ng katarungan.